Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ako po ay hihingi sa inyong like, pakishare po, and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And for our announcement, still nakapromo pa rin po tayo ng free check-up, free urine test, free sugar test, and for your referral, free colon cleansing. Makiagaw na po kayo at magpalista na po kayo. Limited lamang ho ang ating for free check-up at baka ho ito ay magtapos ng 2023. And open pa rin ho ang promo package natin for detox blood cleansing with or without vector scan. But if ever you choose the one with vector scan, very useful po ang vector scan because it catches the body before the onset of diseases. Wala pa ho kayong simptomas, hindi pa ho nag-a-abnormal ang mga laboratory workup ninyo, mapipick up na ho yan ni vector scan. Lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, kung makikita ho natin yung 3 root cause ng cancer, meaning ho kandidato ang pasyente. So we still have time to remove the root cause. And yung mga may lahi ho ng high blood, heart attack, stroke, high cholesterol, makikita na ho natin if barado ho ang mga ugat ninyo, especially sa heart, sa brain, and sa kidneys. Yan ho ang mga pinakamaliliit nating ugat sa katawan. Gasinulid lamang po. May protocol ho tayo para sa mga baradong circulation, so hindi na ho kayo mauuwi sa stroke and heart attack. No? So we go one step ahead, prevention ho. Tandaan nyo ang makukuha natin sa vector scan. Aside from treating yung mga sakit, ang atin hong high-dose vitamin C ang nakapromo ngayon for our blood cleansing program. Pwede nyo na ho yung i-prepaid, bayaran na ho para hindi na kayo mapagsarahan ng promo. Close na ho ang ating IV laser, naubos na ho ang needle natin. Now, ang high-dose vitamin C ho, very useful. Ginagamit na ho yan sa US right now sa mga hospitals. No? And meron hong antimicrobial, antiviral, antiprotozoal. In short po, lahat ng klase ng mikrobyo kaya niyang patayin pagka ho in high dose form siya. 10,000 to 25,000 milligrams. Kakaiba ho kesa yung pag umiinom lang tayo ng low dose vitamin C na 500 milligrams sa tabletas or capsule. So pagka low dose lang ho, ang role niya as vitamins lang and as antioxidant. Kakaiba ho pag nasa form siya ng high-dose vitamin C, injectable. Aside from that, nagkakaroon din ho ng anti-cancer property ang high-dose vitamin C. Pag in-infuse ho yan sa katawan, sisipsipin ho yan ng mga cancer cell hanggang sa mablast ho natin sila. No? So, ibig sabihin, maputok natin sila. Isipin nyo yung plastic balloon na hinihipan nyo hanggang sa palaki ng palaki, hanggang sa pumutok siya. Ganun ho ang mechanism of action sa cancer. No? So, but we are speaking of microscopic blasting. Ha? Hindi ho yung naked eye na puputok yung bukol. But of course, kung kada cells ho microscopically mabablast, therefore, ang resulta ho, liliit yung bukol paunti-unti.
Diba? So, at wala ho siyang side effect. Kaya ho, ayun, no? Ginagamit na ho yan sa US, in different hospitals and in different states. Transferable ho ito, so pwede ninyong ipangregalo, pagpalista na ho kayo at una-unahan lamang po at limited lamang ho ang ating slot for free check-up. No? So, salubungin ho natin ang bag ng 2024 with a good health. Wag kong kalilimutan ng health kahit na Pasko. Hinay-hinay lamang ho sa pagkain ng mga fatty foods. May bukas pa ho. Ang ayaw ho nating mangyari kasi pag Pasko at bagong taon, marami hong nakakalimot sa health, no? Pagdating ho ng bagong taon, eto na ho ang mga na-stroke, mga na-heart attack, tumaas ang cholesterol, nahihilo, mataas ang BP, mataas ang sugar. So, kami ho ay nagpapaalala, no? So, yung may mga 13 months pay and bonus, wag hong ubusin. Dapat to, nagtira kayo ng pang promo package ninyo, no? So, ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa fatty liver disease. Nangyayari ho ito when fat accumulates in the liver cell. Often link ho ito sa obesity and of course poor lifestyle choices. But bukod ho doon, ang hindi alam ng tao is, kasi ang nakikita sa ultrasound is just fatty liver. Hindi na ho nape-penetrate yung loob ng atay kung ano ho talaga yung nasa loob pagka fatty liver. So inside the liver are stones. So puno na ho ng stones ang ating atay, na pag napuno ho yan, malalaglag na ho sa apdo, sa gallbladder. Pag nasa loob pa ho ng liver, yung mga stones na yon, we call it intrahepatic stones. At it is the same stone na pag nalaglag na ho sa apdo, it becomes gallstone. Kaya ho, yung may fatty liver, basta binibigyan lang ho ng doktor ng supplement o sustansya para sa atay, hindi naman ho na-reverse. Why? There is no space to put on the supplement. Kailangan ho niyan dinidetox. Yung atin hong detox, lalabas ho sa stool ng pasyente yung mga stones. Therefore, luluwag ho yung loob ng liver, magkaka-space. Therefore, magkakaroon ho ng space for the supplementation. Kaya ho, hindi effective yung iinom lang kayo ng sustansya. Kasi ho, congested ang loob ng atay pag kayo ho fatty liver. So, hindi lang ho accumulation ng fats, kung hindi, accumulation din ho ng stones inside the liver. Isang patunay ho dyan is, pagka dinetox nyo ho ang pasyenteng tinanggalan na ng apdo, marami pa rin ho siyang ilalabas sa stool na para ho mga green peas na nakalutang. Yun ho ay mga stones. No, na kung iisipin mo, saan pa manggagaling yung stones? Wala na nga hong apdo. So, it is coming from the liver. Pagka ho kasi ang liver natin, puno na ng stones, hindi na ho siya masyadong nakakagalaw, hindi na ho siya masyadong nakaka-function. Lahat ho ng function niya like filtration, metabolism, production ng hormones, nai-impaired ho yan lahat. So, ang tendency ho is what? Yung mga dapat filter niya like yung cholesterol, yung ating sugar, uric acid, triglyceride, dire-diretso na lamang ho. Hindi na ho nasasala sa atay. Goes directly to the blood. So lahat ho tumataas. Kaya nga ho yan ang root cause ng high blood, atherosclerosis, mataas na cholesterol, mataas na triglyceride. Kung maibabalik ho natin ang fatty liver into a normal liver, mas gaganda ho ang result nitong mga binanggit natin. Gaganda ho ang level ng sugar, gaganda ang level ng cholesterol, triglyceride, uric acid. Ang uric acid ho, nilalabas ho natin yan sa kidney. But still, ang gumagawa ho ng uric acid is still the liver. Kaya ho, yung may mga gouty arthritis, ang root cause pa rin ho niyan, genes, yung pangit na diet, at saka ho, fatty liver. Fatty liver ho ang first stage ng liver disease. So from a normal liver,
magiging fatty liver ho muna yan. Then bago ho hepatitis, then bago cirrhosis, then bago ho liver failure. Minsan ho may cancer of the liver pa. Ang gusto kong i-emphasize sa inyo na yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit, liver and gallbladder natin. Kaya ho, critical na dapat ho, ideally every 3 months, nililinis natin yan dapat through detox and blood cleansing. Ang detoxification program ho, lalabas ho sa stool ninyo yung mga stones na yan, nakalutang ho parang green peas. And kailangan din ho ang blood cleansing kasi, ayun nga ho, syempre diretso lahat sa ugat, mga substance ho na hindi na nafi-filter ng liver. So yung mga dumikit hong bara sa ugat, plus yung mga germs na nakalusot ho kasi nga pati Kupffer cell natin sa liver affected na ho. So lahat naman ho yan mapapatay ng ating blood cleansing program, mikrobyo, chemicals, it can improve the circulation, mahahydrate ang pasyente. So yan hong araw-araw na binabanggit ko sa inyo na gawin ninyo. Napaka-importante ho niyan kasi yan ho ang basic. And yan ho ang missing link, detoxification. Wala hong ganyan sa ospital. Kaya, pag hindi nyo ho ginagawa yan, lahat ho ng sakit, puro ano lamang, suppression and control. Pag binitawan nyo ho yung iniinom yung gamot, balik ho sa dati, tataas lahat. Tulad ng high blood, diabetes, cholesterol. Hindi nyo ho yan matatawag na cure. So you can find out the cure saan po. If you are doing the detoxification and blood cleansing program, papunta ho kayo sa cure, hindi control and suppression. But of course, wala din hong magic. It is also a process for us to bring back the fatty liver, high blood, diabetes, hyperlipidemia. Proseso ho yan to bring back to its original condition. Wala hong magic kasi ilang taon nyo ho yan. Kung ilang dekada nyo ho yan inipon yung pagtaas ho ng mga sugar na yan at BP. So it is also a process to bring them back into a healthy state. Sa atin ho, ang fatty liver, nababalik pa ho natin yan sa normal. Pagkatapos ho ng detox and blood cleansing program, then ino-nourish ho natin yung liver sa loob ng mga 3 to 4 months because the liver has its capacity to do cell repair and cell regeneration. Yan lang ho ang kagandahan ng atay. Kahit medyo nasira, basta ho wag pang aabot sa cirrhosis. No? Although sa clinic ho namin kahit cirrhosis, na-improve pa rin namin ang pasyente. Kasi ho, may mga protocol tayong ginagawa sa clinic wherein nakakapag-cell repair ho ang damaged organ ng pasyente. But of course, hindi rin ho yun magic. Pinaghirapan din ho ng pasyente yung pagsunod sa protocol namin. Pero ang maganda ho dun, successful naman. Pag sa ospital ho, cirrhosis, wala na po yun. Tuloy-tuloy na yun. Kaya ho, napaka-importante na lahat po tayo, ideally every 3 months, to undergo detoxification and blood cleansing program. Kahit ho cancer, yan pa rin ho ang root cause. We want to emphasize na ang fatty liver ho, hindi nga lang ho fat accumulation, kung hindi stone accumulation ho inside the liver, no? Kaya ho, pati function impaired. Okay. So detox program and blood cleansing program, yan ho ang isa sa protocol or procedure that can bring back your body to almost its normal state. At nakakategorize ho ang fatty liver into dalawang bagay ho. Dalawang klase ang fatty liver. Non-alcoholic fatty liver disease. Ibig sabihin yung fatty liver na hindi galing sa pag-inom ng alak. At alcoholic fatty liver, ayun ho, which is caused by excessive alcohol consumption. So, yung NAFLD, non-alcoholic fatty liver, it occurs sa mga individuals who are, obese, overweight, may insulin resistance na ho, kaya nagda-diabetes, ayun na nga ho, nagsasuffer from metabolic syndrome. Metabolic syndrome and NAFLD, nauuna ho ang fatty liver bago kayo magkaroon ng metabolic syndrome. Characterized ho yan by uncontrolled sugar, uncontrolled BP,
hyperlipidemia, mataas ang cholesterol and bad cholesterol, malaki ho, oversize ang abdomen, fatty abdomen, and obesity. So yan ho ang fatty liver or non-alcoholic fatty liver or metabolic syndrome. While alcoholic fatty liver disease, ayun na nga ho, chronic alcohol abuse. Ibig sabihin ho matagal, ilang taon na pag-inom at pag-abuso sa alak. Ang alak ho kasi, directly it hits or damage our liver cells. Bukod ho sa chronic, excessive alcohol consumption. Yun ho bang pag uminom, parang wala nang bukas. May mga alcoholic na po kasi na nanginginig na kapag ho hindi na nakakainom ng alak. Meron na rin hong mga rehab for alcoholic people, no? So, kinakailangan po, mas maganda ho, dalhin nyo dyan. Kaya lang ho, siyempre, may withdrawal symptoms din. Nagkikrave na ho sila, nanginginig na rin, para na rin hong drug addicts. Umaga pa lang ho, magsisimula ng uminom yan hanggang sa hapon. Kumbaga, hindi na ho sila makafunction ng maayos nang hindi ho umiinom ng alak. So, yung mga ganun ho, dalhin nyo ho sa clinic. Ayun, kailangan ho, tanggalin natin yung substance na addictive at yung alcohol para ho hindi sila makaranas ng withdrawal symptoms at makalimutan ho nila ang pag-inom ng alak. Ang mga risk factor, of course, ayan ho, no, yung progression po, no, sorry. So, while ang simple fatty liver may have or no symptoms at all, minsan ho wala namang simptomas so hindi nyo alam na may fatty liver kayo, pareho ho yun, may inflammation, and pwede ho yung mag-lead to a more severe liver damage tulad ng cirrhosis. So, pag early stage ng non-alcoholic, asymptomatic. But of course, pag nag-progress na ho, makakaranas na ang pasyente ng panghihina, abdominal discomfort, and unintentional weight loss na mamayat po. Kadalasan ho, ultrasound ang ginagawa, and CT scan or MRI, and wag ho kayo magpapalagay ng dye. Toxic ho siya sa katawan. And also blood test to assess liver function and rule out other liver disease. But sa blood test ho kasi, mas nauuna kayo magkaroon ng fatty liver bago ho tumaas ang inyong SGPT, SGOT. Why? Sa fatty liver ho, wala pa hong blasting of liver cells. Doon ho sa susunod na stage, which is hepatitis, doon ho may pumuputok na liver cell, blasting of liver cells. So, in that stage, yung mga enzymes lalabas sa cells, pupunta ho sa blood. So, therefore, your blood test, which is SGPT and SGOT, will shoot up. So, mauuna ho kayong magkaroon ng fatty liver sa ultrasound bago ho tumaas ang inyong SGPT, SGOT. No? Of course, management, lifestyle change, of course. Kailangan po yan. Kailangan ng balanced diet. Kasi ho, ang non-alcoholic, obese, matataba. Kailangan ho silang mag-weight loss, mag-exercise. Kadalasan ho sa may metabolic syndrome or non-alcoholic, ito po ay yung mga sedentary lifestyle. Hindi na ho masyadong kumikilos, sasakay sa kotse, lalakad papunta lang sa office, pag uwi, sasakay sa kotse uli, lalakad lang ng kaunti papunta sa bahay. Yun na po, no? Wala nang masyadong ibang activities. So, kailangan ho sinasadyang mag-exercise. Ayun, kailangan ho, syempre, yung mga high blood, diabetes, kailangan ho i-control yan. But of course, kung iinom lang ho kayo ng maintenance for that, babalik din ho. Kaya, kailangan ho detox and blood cleansing regularly, ideally every 3 months, kasi yan ho ang mag-i-improve at magtatanggal sa root cause ng diabetes, high blood, yung mataas na cholesterol, yung abdominal fat, yung obesity, which is yan ho ang components ng metabolic syndrome. Metabolic syndrome galing ho sa non-alcoholic fatty liver. Sa prevalence ho, nag-i-increase ho globally ang merong non-alcoholic fatty liver. Kasing bilis ho ng pagtaas ng obesity and type 2 diabetes. Kadalasan daw po ay significant portion ng world's population ay meron hong metabolic syndrome or non-alcoholic fatty liver disease.
Ang alcoholic fatty liver disease naman ho, syempre ho, ito ay chronic dahil hindi naman ho bigla-bigla na yung pag-inom ninyo ng alak kinaumagahan may fatty liver, alcoholic fatty liver disease na kayo. So, chronic and heavy alcohol consumption. So, ang liver ho kasi metabolize niya ang alcohol and excessive drinking, and that can lead to the accumulation of fats in liver cells, therefore disrupting normal liver function. So, accumulation ng fat in liver cells and stones in liver cells, yan ho ang hindi alam ng marami, kala nila puro fats lang, no? Kasi ho, hindi tagos ng ultrasound ang loob ng liver. Yung pagdi-detox and blood cleansing program ho ninyo, prevention nyo na ho yun, na hindi na kayo mauwi sa first stage of liver disease, which is fatty liver. So, lahat ho kasi tayo nag-iedad. So, lahat ho tayo papunta sa first stage of liver disease, which is fatty liver. Whether it is alcoholic or not, kung panay na ho ang detox ninyo and blood cleansing program, so maaalagaan ho ninyo at ma-maintain ninyo na ang atay ninyo ay nasa normal liver, hindi ho fatty liver. No? So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Dok, tanong ni 9238. Gusto ko po makabili ng high-dose vitamin C. Saang butika po ito mabibili? Okay, so medyo siguro bag mo lang namin kayong listener, no? So, at hindi nyo ho napakinggan yung panimula. Ang high-dose vitamin C ho, injectable form po yan. Isang protocol ho yan ng blood cleansing na sa clinic ho ginagawa. Hindi nyo ho yan mabibili sa butika or hindi nyo ho yan mabibili sa amin. Gagawin nyo ho yung procedure sa clinic. Yun nga ho, since high-dose vitamin C yan, hindi ho yan nagsiserve as vitamins lang or antioxidant. Nagkakaroon ho yan ng antimicrobial effect. Nakakapatay ho yan ng lahat ng mikrobyo. Hindi lang ho bakterya, pati virus, pati fungus, pati protozoans, pati parasite. And nagkakaroon din ho yan ng anti-cancer property. Makatutulong ho yan ng malaki sa may mga cancer. At isa ho yan sa blood cleansing na ginagawa natin sa clinic. Palista ho kayo ng check-up para ho malaman natin kung ano ho ang inyong sakit, or baka ho kayo ay may walking pneumonia. Isa rin ho yan sa ginagamit natin, pamatay ng mikrobyo. Kasi ho, hindi natin sure kung ang may mga walking pneumonia right now is just bacteria. Kung sakali hong merong virus behind, even COVID-19, high-dose vitamin C can kill all kinds of virus. Makatutulong ho yan ng napakalaki kaysa ho naka-antibiotic lang kayo, no? So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. And ay ba mga numero? Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. So ngayon lang ho pumutok ang walking pneumonia. Matagal na ho naming sinasabi yan sa inyo, pandemic pa and even after pandemic and even right now. Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program. Tulad ho ngayon, ito ang tamang timing ho. Still tayo ay naka-on promo for free check-up. Libre pa rin ho ang konsulta, walang bayad. Magpalista na po kayo at baka ho ito ay hanggang 2023 lamang. So, sayang naman ho, ano? And una-unahan na lamang po dahilan sa limited lamang ho ang slot namin for
itong free check-up, pati yung free urine and free sugar testing, pati na rin ho yung colon cleansing for your referral. And still yung promo package ng detox, blood cleansing with or without vector scan, na andyan pa rin ho. Pinakamaliit nyo hong masasave dyan sa package na yan is 9,000. Imagine niyo naman po yun, no? So, and ang high dose vitamin C ho, ang naka-promo ngayon, at ayun, pwede nyo na hong i-prepaid yan, bayaran na ho ahead, bago pa ho mag-close po uli yan, no? And this is transferable. Pwede nyo hong pangregalo sa lahat ng mga mahal nyo ho sa buhay, no? And ang isang tao ho pwede hong bumili ng 4 na detox package. Kasi ho, ano niya na ho yun, good for 1 year niya kung every 3 months gagawin. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook account po na Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat. Abangan muli